yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y vice presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umanay kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod, natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yun nga po, may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo doon sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang atin pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po ganito, although I cannot reveal so much in the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants. May mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung sang spear po papasok, sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y vice presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Okay, pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo, ay ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, naimporma na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nila ang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad? Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you. Interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo,
Pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, anong mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, Opo. i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta, almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyarihan yung mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau ng NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta. Posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla. What is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang,
kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nun dyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.